Gusto ko naman tumira talaga dito. Hindi ko naman siya ibebenta. Then may amenities pa sa baba. Sobrang generous ng aming mga staff namin dito. Kano yung down payment? Sabi mo 10,000 talaga. Oh, di ba, sir? Kami ngayon ni Sir sa customer service. So, sir, diretso na tayo sa membership fee. Yes. 14th floor nga pala yung nakuha namin ng client. View niya is Green Hills. So, what's good, guys? Another day, another move-in na naman. Ngayon, isa sa mga clients ko is naka-move in na. In fact, in less than 2 months, na-approve na talaga siya eh. But si client, of course, syempre, busy yung mga client natin. That's why medyo tumagal siya. 2 months and almost 2 weeks, no? So, ngayon, nandun si sir sa office namin. Puntahan lang natin siya para kung sakali, masamahan na natin and papakita namin sa inyo mangyayari. Let's go! Kami ngayon ni Sir sa ESF naman, customer service. Kakatapos lang namin mag-payment ng electricity. Quick move-in seminar lang si Sir after neto. Water installation. Sige, sir. Buka mo na. Thank you. So guys, nandito kami ngayon sa property management naman. So babayaran lang namin yung membership fee ni client, which is 1,000. At the same time, kunin na din namin dito yung kanyang top card for the elevator. Of course, security purposes. So sir, diretso na tayo sa water installation naman. Okay. So guys, nandito naman kami sa water installation. So sa katabi na yan, dyan banda, meron pala tayong laundry shop. Sobrang generous ng aming mga staff namin dito. Guys, tapos na kami ngayon ni Sir. Pag-install ng water. So papunta kami ngayon sa unit, i-check namin. So kasama ko ngayon si Sir. Sir, kaway ka naman. Ano natin? Sa camera natin, 5.5 million views. Papunta na kami ni Sir. Napagod lang kami kasi yung panahon ngayon, April, medyo mainit talaga. So, yung elevator natin, mapapansin nyo, hindi siya pwedeng pindutin sa kung saan kasi kailangan talaga ng top card. Ang hallway pa lang at ang unit namin. Oh, di ba, sir? Pwede na nga ako pumasok dito. Sir, tulog na tayo dito. Tatakbo yan. Kasi ang usually ang araw nandun. Nandun sa kanto, papunta ron. Tapos, papunta rito. So, yung araw nandito, papunta rito. Hindi ka tatamaan kasi makakover ka na itong building. So guys, chinecheck namin ang lahat sa unit ni Sir kasi meron kami dito ng punch listing kapag naka-move in na yung client. Kung may concern, may sira, or kung merong problem, ipapa-clear out lang namin yan kay Deca. So ngayon, after a day or few days, i-deliver na ni Deca as fresh. 14th floor nga pala yung nakuha namin ng client, which is outer unit. View niya is Green Hills. So ngayon, nandito nga pala kami sa isa sa mga office. So ngayon, kasama ko si Sir Arvin. So ngayon, meron lang tayong mga konting katanungan sa kanya regarding this turnover. So sir, totoo po ba yung sinasabi nila na 10,000 lang talaga yung ilalabas mo para makapag-avail ka kay Urban Deca Homes Ortigas? After mapili yung unit, we proceeded na to reservation fee. Nagulat rin ako nung tinanong kita nung magkano yung down payment. Sabi mo, wala sir, yung 10,000 lang talaga. So, after noon, daming pinirmahang papeles. Tapos, kung ops naman yung requirements mo, yung standing, dire-diretso naman siya. Tapos, basically, ang nilabas ko lang the whole time ng 2 months of waiting. Yeah, mga 10K lang. But I guess, yung mga gusto na talagang makakuha ng unit agad, if you want to speed up the process pa, less than 2 months, ayusin yung standing, meet lahat ng requirements, magtanong sa agent. So sir, next question. Bakit po si Deca ang napili nyong pag-investa ng property or kunin? Actually, matagal ko nang tinitingnan si Urban Deca. I wanna say before pandemic pa. Una kong tinitingnan kasi yung Urban Deca sa may... Manila, Bulacan, sa may EDSA. EDSA. Tower yata, I think. Siya yung tinitingnan ko dati kasi I was looking through Reddit, yung mga opinions ng mga tao regarding yung mga developers din, not just the may-ari ng mismong condo. And then okay naman yung reviews, tapos it's also one of the, I wanna say cheapest rin kasi yung iba sobrang mahal. Lalo na starter home ko pa lang naman siya, ayoko naman maglabas agad ng bonggang pera. I mean, gusto ko naman tumira talaga dito. Hindi naman siya ibebenta. But yeah, Urban Deca kasi compared sa iba, and dito naman na lahat ng kailangan mo. Like, since a friend of mine lives here, nakikita ko rin naman yung security, nakatira talaga dito. And then, I've been asking them na kamusta yung pagtira nyo dito. At lahat naman, like, dadaan naman talaga sa process. But otherwise, wala namang, like, may mga horror stories kasi minsan na parang hindi mo kinakausap mo yung PMO, right? Yung housing. Usually, hindi sila reachable. Sa kanila naman dito, like, if they have problems, ayun, naagapan naman. So, bukod sa libre, approachable yung PMO, right? Yung tawag, sorry, PMO. Kahit kayo mismo, like, pag may tanong ako, like, approachable rin naman. So, ayun, so, kaya Urban Deca, ever since naman. Ano yung plans mo kapag avail mo kay Deca? Like,
Yeah, bumili ako ng unit kasi first of all, kasi it's either you buy your own property na or you rent out. Kasi taga-Antipolo ako, so medyo malayo ako sa metro. And then tinitingnan ko na possibility is mag-rent out ako ng unit closer to the hotspots ng metro. Kaso, mahal. Tanong rin ako sa mga kaibigan. Presyong kaibigan na yung hinihingi ko, 25k pa rin. Eh, inisip ko, kung ganun lang din naman yung presyo, and since na-check out ko na si Urban Deca, might as well purchase na lang a unit. I want to say mga less than 25k pa yung babayaran ko per month. So, I guess yung purpose ko sa pagbili ng unit is magkaroon ng sariling bahay. So sir, nabanggit nyo kanina na this is a very convenient for people na may mga nagtatrabaho sa Manila or especially sa Antipolo or kung saan man outside ng Pasig since kumpleto siya ng mga transportation niya. So ngayon sir, ano yung masasabi nyo sa mga nag-i-starting pa lang na couple o kaya sa mga young professionals na gusto rin mag-invest ng property? Well, definitely prepare your financial stuff, I guess. Kung gusto nyo mag-avail ng property, research, I guess. Magtanong talaga lagi. And then, pumili lang kayo ng yung mga agent na talagang matatanungan yun lagi. Yung tutulungan kayo sa process. And then, ayusin rin yung standing siguro. Yung mga government stuff nyo. Like, kasi i-check talaga siya. Lalo na sa pag-ibig, analyze ko talaga muna lahat before ko in-start tong process na to. Thank you, sir. Sir, last question. Kamusta yung experience nyo after 2 months, then turnover nyo today? Ano po yung masasabi nyo? Like, matagal po ba or what? Ang pinakamatagal na process, I think, was yung mismong sa pagkuha ng unit, yung first time. Dami talagang pipirmahan. Compared sa today, as in parang i-prepare ko lang yung papers for eventual move-in. Apparently, after ng process today, diretso move-in na pala siya. Rekta na. Hawak ko na yung susi. Hawak ko na yung susi, hawak ko na lahat. Tapos nagulat ako na, ang bilis pala. So, yung loan ko na-approve lang siya, I wanna say, a week ago. Tapos yun, inayos ko lang to kasi yung scheduling rin. And then, yeah, after a week na ma-approve yung loan, pwede na akong diretso tumira dito apparently. Yeah, smooth naman yung process. Like, nandyan ka naman to help me through it. Tapos, and I guess, sumakto rin na even though Saturday, kasi winarningan mo na ako na baka mahaba yung pila kasi marami nag-move in. Natsyempohan na hindi rin ganun kahaba yung mga pila. So, yeah, it was diretso lang. Tapos, pwede na akong pumasok. Pwede na akong tumira dyan. Thank you, sir. So yun guys, totoo yung nasabi ni sir na 10,000 lang talaga yung ilalabas or I mean yung nilabas ni sir na initial cash out for the reservation. And then after that, pwede ka nang makalipat in less than 2 months dito sa Urban Deca Homes Ortigas. So now, if you want to site tripping, so pwede ka namin assist and tulungan para makita namin sa inyo yung location. So yun guys, si client, punta muna kami ng SM kasi bibili muna kami ng cake doon sa mall. Bibigyan namin kay client kasi it's our one way of appreciate na syempre of course napagkatiwalaan niya tayo na maging ahente. That's why ito, bibigyan natin siya ng simple token or simple, ano man tawag doon, basta so, bibili kami ng cake para kay client. So tara. So guys, eto na. Si client, nandun si client sa entrance. So guys, kakatapos lang ng lahat, movie na rin and the same time nakauwi na sa client. So now, sa mga gustong tumingin, condo investment or property rental business, message or text nyo lang ako for some inquiries and or kung gusto nyo makita yung property. So, message nyo lang ako. So again, this is Judocero, ang paborito nyong ahente.